Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay very interesting. Ayan, so papakita ko po sa inyo yung mga alaga nating RTL na December 27, 2025 na batch. Actually, yung December 27 natin na batch ay 20,000 heads capacity. Yan, subalit may natira sa atin na 4,080 heads at niload natin sa ating layer farm nang sa ganun ay ating paitlogin. Ayan. Subalit may nangyari, kanina ko lang na-check. Inakyat ko yung building kung saan nandun, yan yung mga nakikita nyo, kung saan andun yung mga RTL, kasi from building 2 niload natin sila sa building 2, kaya lang yung yero natin doon butas-butas na, kaya sinabihan ako ng pinsan ko na, kuya, kapag umulan ng malakas mababasa sila, kawawa, kaya mas mabuti sana dito na lang natin sila nilagay sa building 3. So nilipat namin sila sa building 3, and then pagkalipat, kanina ko lang sila inakyat. Timing naman na meron tayong bagong tauhan sa farm. Ayan, so nung tinignan ko, nagtaka ako kasi yung mga palong ng mga manok natin ay ang pupula na, mahaba na halos lahat. So nagtaka ako, tinanong ko kung pinapailawan niya. Sabi niya oo daw. Ayun, so huli siya. Huli ka balbon. Yan. So sabi ko, naku, ba't mo pinapailawan? Dapat hindi pinapailawan. Kung ganon. Kaya lang hindi naman natin siya ma-blame kasi bago lang siya. Pangalawa, hindi rin siya na-advisean. Yung timer nakaset pa rin po sa 6 to 9 at saka 4 AM to 6 AM. Kasi nga po, yung building 3 na yan, dating may manok po yan na parang 3,000 heads. Nilipat po siya sa building 4. Ayan, so hindi po siya nasabihan na bawal palang pailawan. Kaya kanina, agad-agad na-alarma ako. Kasi nga, tinignan ko rin, umiitlog na sila ng 3 tray. So 4,000 heads, umiitlog na sila ng 90 pieces kahapon. So ngayon malamang baka 4 na tray na ang itlog nun. So sabi ko, ading, wag mong paiilawan, please lang. Mamayang gabi, umpisan mo, wala munang ilaw. Totally. Tinanong niya ako kung hanggang kailan ka ako, hanggang February katapusan. Nang sa ganon ay hindi tayo magka-prolapse. Hopefully, sana nga hindi. Kasi nga, napailawan niya. So ngayon, kaya ko to sinishare sa inyo. Kasi titignan po natin, sabay-sabay nating i-monitor kung ano po yung kahinatnan ng manok natin na napailawan. Mula nung siya ay 16 weeks, mula nung siya ay ma-deliver, ma-load dun sa battery cages namin hanggang kagabi. So, parang lumalabas po na parang 19 weeks na nila. Paki-compute na lang po. December 27, 16 weeks. So, plus 1 week, 7 days, January 1. And then, plus 7 days, January 8. 18 weeks nila. Plus 7 days, January 15, 19 weeks nila. So 19 weeks nila, and then ngayon ay 19 weeks and 2 days old ng manok natin na nakikita nyo dyan sa sa vlog natin, yung video. Yan po yung actual na itsura ng manok natin na 19 weeks and 2 days. Ngayon po, sinabi kong sabay-sabay nating tignan, i-monitor kung ano yung kahinatnan. Kasi para sa akin, feeling ko magkaka-prolapse yung mga yan. Magkaka-prolapse talaga yung mga yan dahil nagkamali yung ating farm boy, yung ating kasamahan. So hopefully, mahabol natin
excuse me, sa pamamagitan po ng hindi muna pag-ilaw sa kanila. So hindi muna natin sila pailawan hanggang February katapusan. And then pagdating ng March 1 to March 7, ang advice ko is 30 minutes lang, 6 to 6:30. And then after a week, dagdag tayo ng 30 minutes. Kagaya nung tinuturo ko po sa inyo na nasa program. Ayan. So ngayon, ano ang imo-monitor natin dito? Mayroon tayong aabangan dito, make or break kumbaga. Ayan, kasi nga po, kung titignan ninyo, napakaganda ng mga manok natin. Ang pupula na nilang lahat, ang hahaba na ng mga palong, di ba? So, ano to, kumbaga, ganyan talaga yung epekto kapag ang manok natin ay pinailawan. Nag-early maturing sila. Ngayon, dahil nga sa nagkamali lang yung kasamahan natin, dahil baguhan, ang titignan po natin dito ay kung paano sila mangitlog at kung magkaka-prolapse ba sila o hindi. Ngayon, sakaling sila ay magka-prolapse, talagang stick pa rin tayo dun sa original na ginagawa natin, dun sa nakagawian natin, dun sa turo ng libro, na wag muna nating pailawan pagdating ng RTL sa ating farm. So balit kapag hindi tayo nagka-prolapse sa gagawin kong pagpatay ng ilaw, sa sinabi kong wag munang pailawan starting tonight, habang ginagawa ko tong video na to, 6 p.m. Time check, 6 p.m. January 17, Saturday, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, sakaling di po sila nagka-prolapse, ayan, napakaganda po nito. Bakit? Kasi po, ang gagawin natin, babaguhin natin yung nakaugalian natin, yung nakasanayan na hindi pinapailawan pagdating ng manok na 16 weeks dyan sa inyo. Ang gagawin natin, pailawan natin sila hanggang sila ay mag 19 weeks. At pagdating po ng 19 weeks, at saka natin sila papatayan ng ilaw. Ayan. So, titignan po natin to. Hindi ko po sinasabi na gawin nyo kaagad. Ako po muna yung mag-o-observe. Huwag nyo po munang gagawin. Sayang po. Baka magka-prolapse yung mga manok nyo. Sayang po. Ayan. So, abangan po natin yung update natin. Yung update ko sa mga susunod na linggo kung ano ang kahinatnan ng ating manok. Ayan. So, sakaling hindi sila magka-prolapse, malaking breakthrough po ito. Kasi nga, yung mga manok natin ay namumula na, di ba? Kumbaga, ano na siya, dati-rati kasi, di ba, ano tayo very worried tayo na kesyo delayed mangitlog yung manok, ganyan. Pero subukan po natin dito, subukan natin kung ano yung kahinatnan. At dyan rin po talaga natin makikita yung epekto talaga ng pailaw. Kanina nag-send sa akin yung isa sa mga subscriber natin na nakapag-avail ng December 27 na batch. I-mention ko yung kanilang pangalan, sila ay from Tarlac, si Sir Bim Lagman. Nag-send po siya ng video sa akin. Kinumpara ko yung video ng manok niya na hindi napailawan kumpara sa video ng manok ko na, ayan, yung nakikita nyo sa video. At yun po, napakalaki po ng diferensya. Yung mga manok ko ay malalaki na yung palong, mahaba na. Yung manok ni Sir Bim, hindi pa siya gaano. Anyway, itry nating i-post dito. Try nating i-post dito siguro nang makita nyo. Itong late part ng video na to. Yan yung video ni Sir Bim. Nang makita nyo po yung difference. Ano. So, same batch po yan. Magkakapatid po yan. Ayan. So, dyan po natin makikita yung epekto talaga ng lighting program. Yung kung paano ina-activate ng ilaw or kung paano niya pinapamature yung ating mga manok. Ayan. So, makita nyo po yung manok ko. Ulit-ulitin yung tingnan. Ang hahaba na po ng palong. 19 weeks and 2 days. Ang itlog po nila, 90 pieces. 2.2%. Ayan. Kaya napaaga. Sobrang nagulat po ako kanina. Wala naman po akong dapat sisihin kasi hindi namin siya napagsabihan. Ayan, yung bagong kasamahan natin. Kaya lang, on the other hand, yun nga, kumbaga pintuan to para sa ating sakaling mag-succeed tayo.
Ayan. So, ang gagawin lang natin, kung mag-succeed tayo, pagdating ng manok dyan, 16 weeks, pailawan nyo hanggang 19 weeks. Yun yung bago nating ituturo. Ayan. Tapos pagdating ng 19 weeks, patayin ninyo. Pero at least yung manok ninyo, nangingitlog na yan ng marami-rami kumpara dun sa di ba? Ayan. Ang isi-secure lang talaga natin dito, yung hindi sila magka-prolapse. Kasi kapag nagka-prolapse, talagang namamatay po yung mga manok natin. Nagsisimatayan sila daily. Ayan. So sana nabigyan ko po kayo ng panibagong idea regarding sa ating na-experience. So abangan nyo po yung update. I-comment nyo lang po dyan yung mga observation ninyo. At masagot po natin. Ayan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless.